ring mga hinirang masayang nagdiriwang ang kanang tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nanay sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain, upang sa aming pagpupunyaging kamti ng iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ang mag-asawang Aquila at Priscilla ang nagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama niya ito sa bahay nila at dooy ipaniliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha.
Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa daigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo, nang sa langit dalhin tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran na ang pagsasalita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ang magandang balita na hatid ng magandang umagang ito sa atin at ng ating mga pagbasa ay ang katotohanang tinutulungan po tayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating mga gampanin. Kasi may kanya-kanya tayong gampanin, sa sambayan ng Kristiyano. Gaano ka man kahilaw, pakiramdam mo man ay hindi ka pa ready sa iyong gampanin, o talagang hindi ka pa ready, hinuhubog po tayo ng Espiritu Santo. Nagpapadala siya ng mga gaya ni na Aquila at Priscilla
para ihanda ang kanyang mga lingkod. Mag-asawa daw ito, no? Si Aquila at si Priscilla. Kung sa Filipino ay pareho yatang babae, no? Aquila at Priscilla. Pero sa tingin ko ang babae dito ay si Priscilla, no? Si Aquil ito, si Aquil. Si Aquil at si Priscilla. Si Aquil at si Presi. Ang mga gaya nila, mga kapatid, ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga hinirang na lingkod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Importante po na palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na po yung kinukulang ng lakas ng loob. Kasi meron naman talagang mga wounded ang self-esteem o kulang ng self-confidence. Hindi talaga makapagsalita. Isang halimbawa, sa harapan ng karamihang tao. O kaya kahit naman isahan, personalan, ganun pa rin. Kasi maaring pakiramdam niya, mas magaling sa kanya ang lahat. Kaya kulang sa self-esteem. Si Apollos, mga kapatid, ay hindi nag-umpisa sa wala. Mahusay na siya, ayon sa ating unang pagbasa. Pero kulang pa. Magaling na siya, pero may ipagpapakumbaba pa. Ayun, ano? So nakita natin kay Apollos na sa paglilingkod pala sa sambayan ng Kristiyano ay hindi sapat na magaling kang magtalumpati, orador ka, hindi ka nabubulol, marunong kang magbigay diin sa iyong mga salita. Kasi tayo namang mga Katoliko, lalo na tayong mga Katoliko, hindi naman tayo nagbababasa ng Biblia kumpara sa mga Protestante. Kaya ko po nasasabi yan ay dahil dati akong Protestante. Ang Biblia ng aking ama, ng aking tatay, parang ganito. Mas maliit nga lang dito, pero talagang luray-luray na. At may mga sulat sa gilid, sa mga margins. Pag aamuyin mo, amoy pawis. Kasi, saan niya dinadala? Nakaganito palagi. Dala-dala niya yan sa pagsimba. Kaya pag amoy mo, may amoy, ano. Pero tayong mga Katoliko, ang binabasa natin ay ang buhay natin. Kung paano ba nagre-reflect sa ating buhay ang ating mga sinasabi at ang ating mga naririnig. Kaya itong si Apollos, binigyan siya ng recommendation letter nung mga tahanan o yung mga household na pinakatirahan niya o kung saan siya nag-exposure. Katulad ni na Priscilla at Aquil. So, importante din na may rekomendasyon ang grassroots level. Naalala nyo pag may mga ordination, ano? Sinasabi ng rektor ng seminaryo o ng superior sa obispo na mag-ordain, hinihiling po ng sambayanan na ordinahan ninyo si Reverend ganito. Ibig sabihin, mula sa sambayanan, kinukuha ang magpapari at oordinahan. At nakikinig ang obispo sa sinasabi ng sambayanan. In fact, ilang linggo, mga 4 yata yun o 5, hindi ko sigurado kung ilan, mga linggong sunod-sunod na ipagpapanawagan yan sa misa, doon sa announcement time ng ating misa. Kung sino man ika ang tumututol na ordinahan si Reverend ganito, ay lumapit lamang sa ating parish priest at
sabihin ang inyong concern. Otherwise, kung hindi nyo sasabihin, ay manatili na lamang tahimik hanggang sa huli. Ganon din po sa mag-asawa. Bago ikasal, meron tayong tinatawag na marriage bonds. Ipagpapanawagan kung mayroon bang tumututol o mayroon nakakaalam, baka naman may asawa ng iba pa. Kaya inia-announce. Sa madaling sabi, mga kapatid, inaayos pa tayo ng Diyos. Paboritong sabihin ni Father Hans, hindi ka pa tapos. Inaayos ka pa ng Diyos. Gaano ka man kagaling, may matututunan ka pa. At matututunan mo ito sa mga hindi mo inaasahan, doon sa mga sabihin na natin na grassroots level. Dito mo kasi, kita kasi nila kung talagang maalam kang magpakumbaba. Kung talagang yung sinasabi mo ay yun ang ikinikilos mo. At sa level na ito, mga kapatid, dito tayo kikinisin, dito tayo tatasahan, at dito tayo hahasain. Katunayan na hindi pa tayo tapos. Ang lahat ay unfinished symphony. Ang tanong po ay gaano tayo kahandang tanggapin ang mga mentor natin na pakiramdam natin ay mas magaling pa tayo sa kanila. Nag-join ka sa isang organisasyon sa simbahan, mga ano naman ito pala. Para namang ako pa ang pinakamagaling dito. Pero, baguhan ka, di ba? Maaring may matutunan ka pa sa kanila. Hindi kaya yun mismo ang itinuturo sa atin, kahit magaling na tayo? Ang matuto sa hindi inaasahan, ang magabayan ng mga nauna na ng kaunti sa atin. Ang kaigihan po ng sama-sama nating paglilingkod, hindi po ito karera. Hindi po ito race o karera una-unahan. At hindi rin po ito karera na karir o profesyon. May nauna man, mahuhuli rin. May nahuli man, nakahahabol din. At walang pinakamagaling na hindi matututo sa pinakamangmang. Ang mahalaga po ay sama-sama. Wala pong isyong ganito si Apostol Pablo. Siguro ay dahil kilalang-kilala naman niya ang kanyang sarili. Maging si Apollos ay ganun din. Hindi sila nag-compete against each other. Nag-complement sila sa isa't isa nang may pagkakaintindihan. Ito po ang sikreto ng makabuluhang pagsasama sa mahabaang biyahe ng buhay kahit ng mag-asawa. Complementarity and mutuality. Yun pong tipong nagpupunuan kayo sa kakulangan ng isa't isa. May pag-uunawaan. Hindi po yung tipo na, you complete me. What can I do without you? Dependency na po yun. Dependency. At hindi po yun healthy sa isang samahan. Na ang isa ay dominante at submissive ang isa. Unhealthy po yun at nakaka-diminish ng pagkatao. Kabaligtaran ng pangarap ng amang kaligtasan kung saan pare-pareho sana nating naaabot ang ganap na pagpapakatao. Tandaan po nating ikaw ay ikaw na bago pa kayo nagkakilala. Isa ka ng ganap na individual. At ganon din siya. May giftedness ka at may giftedness din siya. Ang pagsasama po ninyo at ang kombinasyon ng inyong giftedness, iba't iba man,
ay kaaya-ayang hitsura ng isang malusog na pamilya o mag-asawa at sambayanang Kristiyano, kung saan lalo pang na-enhance ang talento ng iba sa pagsibol at pamumukadkad ng talento mo. Nadadakila po ang Diyos, ang nagbigay nito, kung ginagamit, na-appreciate at naiaambag ito sa lalong pagsusumikap nating abutin ang full humanization. Sa patuloy po nating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, tutunan nawa nating kilanlin ang ating sarili at ang taglay nating giftedness. Sa tulong ng Espiritu Santo, ma-appreciate din nawa natin na ma-empower din ang giftedness ng ating kapwa. Hindi yung tipong, mas magaling yata ito sa akin kalaban na, kaaway na, sisirain mo na. Pag nakita mong mas magaling sa'yo, salamat sa Diyos. Makakatuwang ko siya sa gawaing ito. At sa sama-sama po nating pagtanggap ng banal na Eucharistia maya-maya, pag-isa hinawa tayo sa sambayan ng Kristiyanong pare-parehong tumatanaw ng utang na loob sa pagiging pinagpala. Mahal na poong Jesus Nazareno, makita po nawa naming pagpapala maging ang aming mga kakapusan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan po tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mo kaming lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpakalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Sa katahimikan ng ating puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating personal na intensyon at ang mga espesyal na mga intensyon ng ating mga kadebotong hindi na nagkaroon ng pagkakataong makaparito kahapon, kundi ngayon na lang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwin ay dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming mga hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak.
Manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway din makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Diyos, iniibig kita. Hindi dahil lamang sa aking pag-asa, nang aking makamtan ang langit kong pita, at di rin dahilan sa aking pangamba, na kapag ikaw ay hindi ko sininta, ay apoy ang aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lubhang dalisay. Dahil sa sala ko, buhay mo ay inalay sa krus ng mahapit. Dustang pagkamatay, tiniis mo'y pako, sibat at paghalay, pawis, kirot sakit, na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubhang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit na aking mitin, o takot sa apoy na lubhang malagim. Di dahil sa gawad na nais kong kamtin, hindi dahil dito kita'y ibigin. Kung paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa iyo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat hari ka at tunay na Diyos ko. Tunay na Diyos ko. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.